gamit, for example, gitarista, bahista, drummer, eh sa bahay, meron kang magagamit mapagpraktisan. Kasi, doon ka magre-review doon sa dapat mong praktisin. Tapos yung rehearse, yun na yung pangkalahatan. Hindi yung pag nagkita-kita tayo, example, rehearse tayo ng Saturday, no? Or Sunday, gano'n. Doon pa lang ituturo, o doon pa lang malalaman, doon mo pa lang alamin. O, di ba? So, kakain na siya ng napakahabang oras. Tapos ang tendency pa niyan, magkamali. Kasi nga, hindi mo pa kabisado yung pyesa. Kahit sa mga awit, di ba? So, hindi mo alam yung pitch mo. So, malaking problema yan. Pangalawa, hindi mo kabisado yung lyrics. Na? So, yan yung forming. So, meron dalawang word dito, efficient versus excellent. So, efficiency, ito yung tinatawag na making things right. Excellency, making right things. Okay? Pag sinabing making things right, ano na lang, parang kung sa inagapan, kung sa salitang in layman's term, parang inagapan mo na lang yung isang bagay, ginawan mo na lang siya ng paraan. Okay? So, ang tawag doon ay efficiency. So, parang basta na lang. Okay? Pero ang excellency, talagang hinigitan mo pa yung tinatawag na expectation. No? Hindi expectation ng ibang tao, kundi yung expectation ng Panginoon sa buhay mo. So, lagi kang nag-strive, no? So, nag-strive forward ka na mas maging excellent yung isang bagay na ginagawa mo. So, hindi siya, sabi nga, putyo-putyo lang. Hindi just, hindi basta-basta yung ginagawa. Just for example, yung dito kasi nasa music tayo, no? Sa praise and worship. So pagka merong ibinigay na isang example assignment, no? Ito gawin mo to. So all throughout sa isang linggo, kailangan hahasain mo yung sarili mo for that particular assignment. Kasi ang tawag doon, excellency. Sino dito ang di ba, mga player sa intramurals? Mga player, kapala ng sports mo? Badminton. Okay. Ako kasi, badminton ako eh. Okay, so badminton, no? Akala ko noon, yung larong ganyan, badminton, lang, hampas-hampas lang na ganon. No? Pero pag nag-undergo ka pala ng training yan, napakatindi pala ng training yan. Pwedeng mapaltos yung paa mo, pwedeng matanggal pa yung kuko ng sa paa mo. Kasi yung training, talaga siya, matindi. Tapos nakakita na ako ng mga professional talaga na naglalaro ng badminton. Dati kasi meron din akong isa sa dinidisciple. Number 2 siya sa Philippine team. No? Ang pangalan niya Michael Bote. Hindi, Bote nga. Bote yung apelyido niya. Paghampas niya ng gano'n, talagang literal hindi ko makita yung shuttlecock. Ganon ka lakas yung palo niya. At dumarating pa sa point na yung isang gano'n nila, yung tawag dyan? Racket. Ang pinakamura niyang racket, 15,000. Kasi pang professional. Isipin nyo, yung ganun katibay na kamahal, siyempre matibay yun. Nabubutas pa yun paghampas dun sa shuttlecock. So, excellency. Which is, ang alam ko lang sa badminton, palo-palo lang na gano'n. Diba? So, in example ko lang siya. Number 2, norming. Okay? So, forming, norming. So, tapos na tayo dun sa stage na yon. Forming. Bakit? Nandito na kayo. Palakpakan natin si Lord. So, ngayon na-form na tayo, meron tayong norming. So, ang norming, ibig sabihin yan, no? Ni-educate tayo
through devotion. Yan. So, alam nyo ba, gusto ko kayong i-commend, isa sa tatay-tatayan natin na pastor, yung ating bisita last week, si Pastor Leo. Siya talaga ay nagagalak, natutuwa, nakita kayo. Halos hindi siya makapaniwala na kayo nakakapag-share kayo ng Word of God. Ngayon, palapakan natin ito. At his age, 85 years old, 85 years old, nagagalak siya na nakita kayo. So, mas, siya, alam niyo bang hindi tumatayo ng matagal yun? Okay? Pero dito, hindi niya ramdam yung pagod niya na tumatayo siya. Kasi nga, nakita niya kayo, talagang inspired at yung Word of God talagang nakasulat pang gano'n. Hindi niyo nakalimutan. So akala niya, mga kabataan lang kayo na lang, di ba? Tingin-tingin. Pero nung narinig niya kayo na magsalita, namangha siya. So, devotion. So pag sinabi kasi natin devotion, di ba, mayroong mga tinatawag na debutante, yung mga nasa mga deboto ng Black Nazarene, di ba? Nakikipagbalyahan yan sila para lang makahawak, makadampi man lang doon sa puong Nazareno, tapos makapunas ng panyo. Naniniwala sila pag napunasan nila, gagaling sila. Kung sinabi kong Black Nazarene, ganun si JC. Black Nazarene. Hindi ko sinasabing black siya, white yan. Bible reading, Magbabasa ng Bible. So, ito ay, alam niyo ba na sa mga Hudyo, 12 years old pa ba, kabisado na nila ang tinatawag ng Pentateuch. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Okay? Kabisado na. Memorize nila yan. Oral. Okay? So, one of these days, isa sa magiging training natin, yung ang tawag nito, pag-memorize, memory verse, kung tawagin, kumbaga. Kasi, kahit saan tayo pumunta, you are always ready. Kasi pag tinanong ka, saan po ba mapabasa po yan? Basta, nasa Bible yan. Diba? So, kami mga pastor, may mga time nagkakamali din kami. Okay? May mga time na nakakalimutan namin. So, kung kayo, will verse, pwede namin kayo tanungin, ano nga ba yung brother? Anong verse yun? Diba? So, meron kaming kasama, pangalan niya si Brother Arnel. So, minsan nakakalimutan ko, banggit ng verse, tinatanong ko, sinasagot niya, tumpak. Okay? Kasi, ang pag-memorize ng verse, parang pagkain yan. Meron kang baon lagi. Meron kang baon. At itong baon na to, anytime na kailangan mo, meron kang madudukot. Okay? So, kung meron kang Word of God, yan, memory verse. Sharing God's Word. So, ang purpose nun is to share. So, noon, isa pa lang yung verse ko, nung bago ako mananampalataya, sinama na kami ng pastor namin bago evangelism. Ang verse na alam ko lang noon ay John 3:16. Yan lang yung alam ko. So, yan lang yung alam ko na verse. Ngayon, dahil sa isang verse na yon, nakapag-share na ako ng Word of God at the age of 14 years old. Sino 14 years old dito? Diba? So, nag-share ako. Okay? So, pagkatapos kong i-share, prayer na agad. Diba? Binasa ko lang yung verse, wala nang palipaliwanag, pray na agad. Kasi nga, tinuturuan pa lang tayo. Okay? So, hindi pa ako sanay magsalita nun. Okay? Yan. Ang tawag dyan is mommy. You are being nurtured through the Word of God. Number 3, storming. Huwag natin kalimutan, na part ng ating journey, okay, ang mga tinatawag na rough road sa buhay. Okay, hindi laging smooth. So,
So pag bumiyahe ka, hindi maiwasan, may traffic, di ba? Pero, ang mahalaga dyan ay you are always firm and strong. Okay? So, paano malalaman na matibay ang isang poste kung hindi ito liligligin? Ha? So, ang poste, pag ibinaon po yan, nililiglig. Baon, liglig. Pag hindi na naliglig, ibig sabihin, matibay siya. Okay? So, kneeling is the best position. Okay? Kung sa lahat ng laban, okay, iba-iba ang position, the best position upang manalo ka is to kneel down. Naalala ko noon, sabi ng nanay ko, kapag lumindol, dapat dumapa ka. Okay? Para hindi ka matumba. Okay, sa buhay, para hindi tayo mabilis matumba sa lahat ng pagliliglig sa buhay natin, no? Matuto tayo magpakumbaba sa Panginoon. So, there are times na i-review ka ng Word of God. There are times na tuturuan ka, i-correct ka. Diba? Sino dito nasubukan na pilay? Pag hinilot po ba yung pilay, masarap? Masakit. Lalo na pag lumalaga to, hindi mo pwede, sarap. Diba? Sakit nun. Ako may pilay itong kamay ko itong kanan ko. Nahulog ako sa bangin. So, dinala ko sa Mang Hilot. Okay? Nilagyan ng, dati ano pa yan yung balat ng balete. Nilalagay para malamig daw. Wala naman kaming pansemento. Ang alam mo semento, yung literal na semento. Kaya, nung hinilot, napakasakit. So, standing is a better solution. After you kneel down, matuto ka namang tumayo. Okay? So, after the shaking, tatayo ka. Hindi ka manatiling nakadapa. Tatayo ka. And, walking is a great action. Kung mapapansin nyo, position, solution, and action. Kailangan lakaran natin. No? Kung ano yung ating pinanampalatayaan. Example na lang, last for 2 weeks. Sa totoo lang, kami, no? Struggle kami sa nangyari, walang kuryente, no? At kayo rin, struggle din kayo kasi saan namin kayo dadalhin. But God has provided us the place and a better place for us to worship Him. No? So, una, kneeling down. Pangalawa, tinayuan natin. Pangatlo, nilakaran natin. No? So, ngayon, bumalik na yung kuryente. No? Ibig sabihin, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Pwede ba palapakan ng Panginoon? Right. Then, merong tinatawag na transforming. Okay? So, bakit hindi reform? Anong kaibahan ng reform sa transform? Pag reform, no? Nagbago lang ng kulay, nagbago lang ng hugis, pero yun pa rin. Okay? Pag sinabi natin transform, parang ganito, yung manok ng itlog. Di ba? Paglabas, itlog. Nilimliman after 21 days, yung itlog, nabiyak. Hindi naging sisiw yung itlog, nabiyak. Lumabas yung sisiw. Shortcut yung kwento nyo. Diba? Okay? Lumabas yung sisiw. So, ang tawag doon is transformation. So, mayroon pong iba-ibang anong example ng reformation? Ang reformation parang ganito, yung palagay na natin yung snake, yung ahas, diba? Nagpalit ng balat. Okay? Nagpalit lang siya ng balat, pero yun pa rin siya. So magkaiba yun. Reformation yun, pero itong itlog na nabiyak, hindi naging manok nabiyak, lumabas yung sisiw, at naging manok, ang tawag doon ay transformation. Isa pa example dyan, yung uod na nagiging butterfly. Diba? Caterpillar. Caterpillar po. Uod. Caterpillar. Ano ba yun? Larva. Caterpillar, tapos kain ng dahon.
Di ba? Feeding. Hanggang sa, alam ko, after 21 days din yan eh. After 21 days, colorful na siya, nakaka-lipad. Una, ang pangit tingnan. Di ba? Gumagapang. Di ba? Pero, after 21 days, isa na siyang napakagandang paru-paro. So, ang tawag dyan, transformation. So, para ma-transform ang ating, in general, ating music team, ating mga sarili, we need, number one is cooperation. Okay? So, nakakita na ba kayo nagsumayaw ng tango mag-isa lang? Yung tango, pag sumayaw yan sa gitna ng kalsada, hindi yan tango. Lang yun. Palitan mo yung O ng A. Tangga yan, tangga. Okay? Number two, coordination. Okay? Ibig sabihin ng coordination, lahat ay nagkalakit-lakit. Example, itong kamay ko, magkaiba ng sukat. Diba? Magkaiba siya ng sukat. Meron bang daliri dito, pantay lahat? Kasi hindi ka tao, alien ka. Pero kahit hindi yan magka-pareho, okay? Pag dumampot ng tinapay yan, nagpapantay. Ang tawag dyan, coordination. Now, as a team, okay, as a team, meron tayong kanya-kanyang ginagampanan. So, we need to coordinate. So, katulad yan, mag-message si Pastor, meron po tayong ganito, ganyan. Nakikipag-coordinate. No? Tapos, hindi ka nag-seen, o nag-seen ka man, hindi ka nag-reply. Hindi coordination ang tawag doon. Okay? So, nandito kayo ngayon kasi kayo ay nakipag-coordinate. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? Next, collaboration. So, ano ba yung collaboration? Ang collaboration, lagi natin naririnig yan sa mga vloggers. Pag-collab. Ibig sabihin, exchange of ideas. Exchange of ideas. So, darating yung time, no? Tatanungin namin kayo, ano ba ang mas magandang gawin? Letter A, ito gagawin natin. Letter B, letter C, or letter D. Hindi, Pastor, letter E tayo. So, ang tawag po dyan ay collaboration. Hindi sa lahat ng pagkakataon, one-man band ka. Ibig sabihin, sa decision making, example, ako lang mag-decide. Dapat lahat tayo mag-decide. Okay? Number 4, communication. Kasi pag walang communication, no? Putol ang ating communication, hindi tayo magkakaintindihan. Kailangan from time to time, mayroong tinatawag na communication. Nakipag-communicate tayo. Example, Pastora, hindi po ako makakarating kasi ganito. Ang tawag doon, communication. Pastora, malilate po ako. Ang tawag doon, communication. Ay, lilipat po tayo muna ng venue kasi po, ganito, ganyan. Ang tawag po dyan, communication. Alam niyo po ba kung bakit nagkakaproblema sa politics, nagkakaproblema sa governance, no? Hindi lang sa bansa, kundi maging sa church or any tinatawag natin pillars of society na nagkakaproblema because of communication. Kasi assuming ang isang leader na alam na ng kanyang mga sabihin natin colleagues, no? Yung kanyang iniisip. Yung pala hindi niya pa sinasabi. So, akala ko alam niya na. Yung pala hindi pa nila alam. Tapos, ganun din. So, for example, sa church, akala din ng, Pastor, hindi na ako nagpaalam kasi akala ko alam mo na. Tingin mo sa akin, propeta. Di ba? So, ang tawag ko dyan, communication. Then, panguli, yung great commission. Alam niyo ba na ang worship is a form of evangelism? Tulad ng unang Sunday na tayo ay daos po ng ating worship service dito. No? Makapag-evangelize tayo sa mismo area kasama yung may-ari. No? At ang katunayan yan, nagpa-blessing sila ng mismong araw na yun, which is wala naman sa plano yan. No? So,
napakalaking bagay po na kahit sa maliliit na bagay ay nakakapag-share po tayo ng gospel. Number 5, nalito na po tayo sa discipline. So, teach others of what you have learned. Timothy. Timothy. 2 Timothy 2:2. Okay? So, madaling tandaan. Tandaan mo lang 2:2. Okay? So, si Timothy ay natuto. Okay? So, ito, 2:2. Ang ibig sabihin ng disciple ay mantetes, a student, learner. So, katulad po sa amin, katulad sa akin na nagtuturo ngayon, you will not be able to teach if you don't learn first. So, I do, you watch. I do, you do also. Step 3, you do, I also watch. You do, I also do. Yan yung English ng Koreano. Okay? So, ako gagawa, manood ka. Susunod, ako gagawa, gawin mo rin. Pangatlo, gawin mo, manonood ako. Pang-apat, gawin mo, kasama ako. Ganon ang discipleship. Alala niyo si Jesus? Ang tinawag niya ang kanyang 12 disciples. Diba? Una siya lang naman. Siya nag-pray, siya nagpagaling. Diba? Hanggang sa sila na rin. Hanggang sa wala na si Jesus, nagpatuloy ang paghayo ng Word of God. Okay, review tayo. Okay, the 5 phases in worship. Okay? So, pag sinabing phases, ay hindi yan mukha ha? Phases. Iba't ibang baitang, iba't ibang bahagi. Forming, norming, storming, transforming, and discipling. Okay? So, nandito tayo ngayon, okay, sa transforming and discipling. Okay? Kasi itong forming, nagawa na natin yan. Norming, ginagawa. Storming, kakatapos lang. Okay? Tenest yung ating faith. No? Tenest. Sige nga, tingnan mo kung wala kayong kuryente o magpapatuloy kayo. Diba? Tapos, sa bahay, sige nga, tingnan ko nga. Kung makakapagpatuloy ka, pag pinagalitan ka. JC? Nandito tayo ngayon sa transforming. God is transforming us. So, paano ma-transform ang isang tao? By changing your mindset. Sabihin natin, mindset. Mindset. Okay? Ano ibig sabihin ng mindset? Set of mind. Okay? Yan lang. Mababago mo, parang ganito, hindi mo mababago ang mga nakalipas. You can never change the past, but you can change the future. How? By your decision today. Sa pamamagitan ng decision mo. And kung ano ka ngayon, dahil yan sa decision mo noon. Decide ka, Lord, magpapatuloy ako, Lord, maglilingkod ako, Lord, magpapagamit ako sa iyo. Kaya nandito ka na yan. At kung ano ka magiging sa susunod, it's because of your decision today. So, changing of mind. Ang tawag niyan sa Hebrew word is yatzar. Y-E-T-Z-E-R. Yatzar. Changing of mind, no? Nagbubuntis ang iyong kaisipan. Natatawa kayo sa word na nagbubuntis. Kasi ang isip nyo, ang nagbubuntis dito sa tiyan. Sino ang mapas? Pagka nagbuntis ka sa tiyan, ano yan, ang tawag dyan, tawag nito, delikado yan. No? Pero pag nagbuntis ka sa kaisipan, ibig sabihin nun, meron kang magandang future. Okay? So dito ini-establish. Kasi ang mind natin ay, ano ito?
nilagay ni Lord sa ibabaw para tawag itong manduhan yung ating buong pagkatao. So dito, anong ginagawa ng kaaway? Sinisira niya yung isip mo sa pamamagitan ng naririnig. Kung nakarinig ka ng negative, nakikita ka ng negatibo, nararamdaman. So pabago-bago yung emotion mo. Pag masaya ka, maglilingkod ako kay Lord. Kung hindi ka masaya, hindi mo na ako maglingkod kay Lord. Diba? Pabago-bago yung emotion. So, kung ano yung emotion mo, doon ka nakabase, yun lang din yung gagawin mo. Kaya, ang ating kailangan gawin, itong transformation. Kasi, pag nabago yung isip mo, at may prinsipyo ka through the Word of God, hindi ka nadadrive ng emotion. Amen? Amen. Hindi ka emotional. Kundi ikaw ay driven by the Word of God. So kung ano yung nakasulat dito, yun yung principle na susundin mo. Yun yung gagawin mo. Okay? So, discipline, no? Nandyan yung word na discipline. The root word is discipline. Okay? So, example na lang, balik tayo dun sa school. Okay? Sa school, merong mga project. Okay? Kung hindi mo gagawin yung project mo sa school, sino dito ang hindi gumagawa ng assignment tapos ang laki ng grades niya? Hindi ka gumagawa? Pero ang laki ng grades mo? Impossible yan. Kasi ang rule sa school, no? Gawin mo yung assignments, be present, at meron kang malaking grade. Hindi ka gagawa, hindi ka magsusulat, hindi ka magpa-participate, wala kang malaking grades. So, discipline. Sabihin natin, discipline. Okay. So, ang disiplina ay napaka-halaga. No? Ito yung pinopromote natin. Kahit sa music, akala lang ng iba, yung finished product, example na lang, example, nagigitara ako. Akala ng iba, ang dali-dali ng pastor, yung mag-gitara eh. Pero hindi alam ng iba, ilang oras, ilang araw, ilang taon ang ibinuhos mo at ano yung sinacrifice mo para ma-achieve mo yung isang craft. Okay? Marami kang sabihin natin parang give up, no? Sabi doon, pay the price. Pay the price. So, kung ano yung gusto mo, gagawin mo ang lahat ng kaya mong gawin para ma-achieve mo yung gusto mong ma-achieve. Okay? So, ayan. Now, meron lang akong share bahagya, okay, about covenant. Kasi gusto kong kasi nasa ano na tayo, discipling, di ba? Okay? So, kailangan meron tayong tinatawag na covenant. Okay? Meron lang akong pahapyaw na pag-aaralan natin ngayon. Okay? Genesis 18:19. Okay? For I have chosen him, ibig sabihin si Abraham, so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just. So pinili si Abraham to do right things so that the Lord will bring about for Abraham what he has promised.
him. Okay? So, ano ba si Abraham? Siya ay tinawag na the friend of God, tsaka the father of faith. Okay? So, merong pangako ang Panginoon para kay Abraham. Pastor, ang kinalaman namin dyan, Pastor, hindi ko naman yung kilala si Abraham, at dito tatayin. Okay? Okay? Kasi po, sa panahon natin ngayon, yung promise para kay Abraham ay para na rin sa atin. Okay? So, ito ang nangyari sa Exodus chapter 19, 4 verse 6. Ang sabi ng Panginoon, now, if you obey me fully and keep my covenant, okay? If you obey and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession. If you obey. Okay? So ito under the old covenant, no? Sabi ng Panginoon sa mga Israelita, ibig sabihin, the 12 tribes of Israel. Okay? Kung ikaw ay susunod and keep my covenant. Ibig sabihin, ano ba yung covenant? Tipan, kasunduan, treaty, promise, oath, vow. Okay? Kasunduan. So, sabi ng Panginoon, then out of all the nations, you will be my treasured possession. Okay? At hanggang ngayon, ang bayang Israel, ibig sabihin na 12 tribes. So, si Abraham, nagkaroon ng anak, si Isaac. Ayan, isa lang kasi Isaac. Okay? Tapos, si Isaac nagkaroon ng 12 tribes. 12 anak. Yun yung naging Israel. Okay? Ngayon, yung pangako na yan, hanggang sa mga oras na ito, kinipyan ng Panginoon. Okay? So, sabi ng Panginoon, I will not reject or abhor them. Hindi sila iniwan ng Panginoon. So, konting konting history. No? So, mga 19, di ko alam kung 1914, nung muling naging bansa, okay, 1914, 1908, naging bansa ang Israel dahil sa Pilipinas. Okay? So, kasi ang Israel sinakop yan, bumagsak sila, hindi na sila kasama sa naging bansa. At maging sa world map, sa China, hindi kasama ang Israel doon sa kanilang mapa. Okay? Pero nung nagkaroon ng pagkakataon, magbutuhan ang United Nations, no? Dahil kay Carlos P. Romulo, naging bansa ulit ang bansang Israel. Kaya, kung pupunta tayo ng Israel, wala tayong visa. Okay? Pwede kang pumunta ng Israel, basta may pamasahe ka. Diba? Yan yung favor na binigay nila sa atin. Now, sabi ng Panginoon, the Lord loved you, kept the oath He swore to your ancestors. He brought you out with a mighty hand and redeemed you. So alam naman natin yun, na hinati ng Panginoon ang dagat, tumiklop ito, no? Niligtas sila ng Panginoon. Bibilisan natin. So merong 635 don'ts and 258 do's ang Torah. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. 613 yan. Okay? Ang sabi ng Panginoon, don't, ang huwag mong gawin, 625. Ang gawin mo, 258. Napakaraming utos. Okay? You will be my people and I will be your God. Yan yung pangako ng Panginoon. I am the Lord your God and you will know that I made you free from Egypt. Okay? Tingnan nyo maigi dito ha. Observe kayo ng maigi sa mga pagkakasunod-sunod. So ito yung verse binasa natin kanina. If you obey me fully and keep my covenant. Dito, you will be my people. Ibig sabihin, the Israelites
They are God's people. Okay? The people all responded together, we will do everything the Lord has said. Sabi nila, gagawin namin ang lahat ng ipapagawa ng Diyos sa amin. Okay? So, tingnan nyo ha. If you obey, okay, and keep my commandment, anong pangako ng tao? We will do everything the Lord has said. So, sabi ng Panginoon, go to the people and consecrate them today and tomorrow. Have them wash their clothes and be ready by the third day, because on that day, the Lord will come down on Mount Sinai in the sight of all the people. Put limits. Tingnan niyo po yung verse. Exodus chapter 19, verse 12 to 13. Dito nagkaroon ng limit. Kailan nangako ang tao? 19 verse 8. We will do everything the Lord has said. Pagdating sa 12, put limits for the people around the mountain and tell them, be careful that you do not approach the mountain or touch the foot. Now, pinapakita ko dito? From Genesis hanggang Exodus chapter 19, God is very gracious among the Israelites. Nagreklamo na sila. They reclams. Okay? Ano pa? Sila ay mga swail. Titigas ang ulo. Pero anong ginawa ni Lord? God has protected them. Merong pillar of cloud, pillar of fire. Pillar of cloud sa araw, pillar of fire sa gabi. Pero reklamo pa rin sila. Walang pagkain. Nagpadala ang Panginoon ng pagkain. Mana. Nagpadala ng pigeon. Hinati ng Diyos ang dagat. Nakatawid sila. Walang namatay kahit isa. Nung hinabol sila ng mga Egyptians, tumiklop ang dagat, patay lahat ng kalaban. Pero anong ginawa nila? Reklamo pa rin. Ang sabi nila, Moises, dinala mo lang ba kami dito para gutumin at mamatay? Reklamo pa rin sila. Walang ginawa si Lord. Walang parusa. Pero after they promised, we will do everything the Lord has said. Put limits for the people around the mountain. Doon na nagsimula, okay, ganun pala. Okay? So ngayon, meron ng limitasyon. Okay? Huwag kayong umawak sa Holy Mountain. Okay? Bakit? Naging mayabang ang tao na kaya kong gawin. Okay? Sa sarili mo ng kakayanan. Okay? So, doon binabasa Exodus chapter 20 verse 1 to 17, yung tinatawag natin the Ten Commandments. Sino nakaka-memorize sa Ten Commandments? Hindi nga ma-memorize, pagsunod pa. Diba? Okay, so natin pag-usapan yan. Basta Exodus, tingnan nyo ha, Exodus 20, Exodus 19, nangako ang tao, kaya niyang gawin ang lahat ng pinapagawa ng Diyos. Kaya binaba ng Diyos ang 10 utos. Alam naman natin yan, after binaba ang 10 utos, ang kasunod niyan, unang utos ng Panginoon na thou shalt not have other gods before me, yun ang unang kasalanang ginawa ng tao. Anong ginawa nila? Habang nandun pa si Moises, pababa pa lang siya, gumawa na sila ng golden calf. Tinunaw nila yung mga ginto galing sa Egypt at ginawa nila ang golden calf. Sabi ng golden calf, baka. Okay? Malaking baka. Kasi sinamba nila. Nagalit si Moises. Sabi nila, wala po eh. Nagis lang po namin yan sa apoy. Tapos naging ganyan na. Kwento mo sa pagong. Galit si Moises. Binaba niya yung 10 Commandments. Unang utos pa lang. Hindi pa nakadalawa. Una pa lang. Bagsak na kagad ng tao. Okay? So, walang naka-perfect niyan. So, tingnan nyo. Kanina, you will be my people and I am your God. O, sabi ni Lord. Then the Lord said to Moses, go down because your people. Kaninong people na ngayon? People na ni Moises. Hindi na people of God. Because of, rebellion. Because of idolatry. Because of sin. No? The Lord said to Moses, go down because your people, whom you brought up out of Egypt. Kanina,
You will be my people and I am your God. Pero ngayon, your people na. Hindi na sila inangkin ni Lord. Pinamigay. Di ba? Made themselves an idol. Cast the shape of a calf. So ngayon, hindi naman tayo gumagawa ng ganon. No? Pero alam niyo ba, anything na mas higit pa kaysa Diyos, ang tawag doon, idol. Idolatry. Example, mas unahin mo yung paglalaro kaysa pagsamba sa Panginoon. Idolatry ang tawag doon. Mas unahin mo yung paglalaba kaysa pagsamba sa Panginoon. Ang tawag doon, idolatry yun. No? Unahin mo yung boyfriend mo, yung girlfriend mo kaysa sa Panginoon. Ang tawag doon, idolatry yun. Naintindihan? Okay? So, anything na higit pa kaysa Diyos, ang tawag dyan ay idolatry. Example na lang, yung pag-aaral. Hindi masama ang pag-aaral kasi kailangan natin mag-aaral para maganda yung future mo. Pero kung sasabihin mo, ang pag-aaral mo ay hinigitan na nito ang Diyos, idolatry ang tawag doon. Okay? Sabi nga, bato-bato sa langit, ang tamaan, magkabukod. Okay? So, Hebrews chapter 8 verse 6. Okay, lapit na tayo matapos. Okay. But in fact, the ministry of Jesus has received is as superior to theirs as the covenant in which He is mediator. Superior to the old one, since the new covenant is established on better promises. Okay, so gusto kong i-present ngayon yung dalawang covenant. The first covenant yung tinatawag natin the old covenant at new covenant. Example, yung Bible, nahati ito sa dalawa. Okay? The Old Testament at New Testament. Tingnan natin maigi dito. The new covenant is established on better promises. At pasalamat tayo, pinanganak ka under the new covenant. Bakit? New covenant is established on better promises. Okay? So, pinanganak tayo under the new covenant. Okay? So, merong old covenant, merong new covenant. Sabi dito, for if there had been nothing wrong with the first covenant, the old covenant, no place would have been sought for another. But God found fault with the people and said. So, kung hindi sana nakitaan ng pagkakamali ang old covenant, walang bagong covenant. Tingnan natin, alin ba ang may problema? Yung covenant? Hindi po. Ang problema, God found fault with the people. Ang may problema, people. Sabi pa ng mga bata, pupil. Okay? Pupil. Okay, hindi yung pupil, people yan. So, ang problema pala sa first covenant, the old covenant, hindi talaga ang covenant, kundi ang tao. Di ba sabi ng Panginoon, you are my people, and I will be your God. Pero anong ginawa nila? Sabi pa nila, ako pa sila, di ba? We will do everything what God has said for us to do. Pero, unang utos pa lang, laglag na agad. Kaya, God found fault with the people. Kaya merong bagong kasunduan. So sa unang kasunduan, hindi nagkasundo dahil sa tao. Okay? So, etong story na to about the centurion. Nung tinusok na si Jesus, nung nakapako siya, may lumabas dito na dugo at tubig. Ito ang statement niya, surely this man was the Son of God. Isipin nyo, ang nagpapako kay Jesus, ang mga high priest, ang mga Hudyo.
Sino ang naligtas? Centurion. Hindi po siya Hudyo, hindi Israelite. Isang Romano. Hintil. Okay? Ito pa. The parable of the Good Samaritan. Alam yung story niyan? The priest, the Levite, and the Samaritan. Noong merong nakita siyang biktima ng robbery, no? Riding in tandem. Okay? Nung dumaan ang priest, lumiko. Nung dumaan ang Levite, lumiko. Pero nung nakita ng Samaritano, tinulungan niya ito. Ginamot, pinakain, no? At binihisan. Yung storya na yan, ang priest, Hudyo. Ang Levite, Hudyo. Pero ang Samaritan, hindi po yan Hudyo. Okay? Siya ay half Jew and half Gentile. Considered as Gentile. Tingnan nyo yung story. Next, the parable of the wedding feast. Merong ikinasal, lahat ng inimbita, hindi dumating. Kaya sabi nung master of the ceremony, sige, imbitahin nyo lahat ng mga pilay, mga bulag, lahat na nasa labas at pakainin. Now, ano ang pinipicture out nito? Ang pinipicture out nito, ito yun. Okay? Dahil po sa rejection ng Israelita, mga Israelita sa Panginoon, yung kaligtasan ay dumating sa atin. Okay, palakpakan lang natin sila. Okay. Ano naman ito sa atin ngayon? Okay, itong story na to. So, salvation came to the Gentiles. Okay? Kasama po tayo doon sa Gentiles. So, mayroong tatlong grupo. Una, Hudyo. Pangalawa, Hintil. Pangatlo, the church. Jews, Gentiles, and the church. Now ngayon, ang Jew at Gentiles pinagsama ng Panginoon as a church. So, the Old Covenant, the law, is only a shadow of the good things that are coming, not the realities themselves. For this reason, it can never, by the same sacrifice repeated endlessly year after year, make the perfect those who draw near to worship. So, ang Old Covenant, shadow. Ito, shadow, di ba? Ito yung shadow, ito yung Old Covenant. The reality is the New Covenant. And under the New Covenant, si Jesus Christ yun. So, kung ito yung liwanag, okay? Ito yung New Covenant. Ito yung reality. Ang shadow ay nasa likod. So, papipiliin ka ng Panginoon, ano ngayon ang yayakapin mo? Ang New Covenant o ang Old Covenant? So, ito ang nakakalungkot isipin. Ang mga tao, gusto nilang i-embrace ang teaching, ang lahat ng rules and regulation ng Old Covenant, pero para magawa mo yun, kailangan mong tumalikod sa liwanag. Jesus Christ. Kaya ang mga tao naging religyoso, pero hindi maka-Diyos. Religyoso ka lang, pero hindi ka maka-Diyos. Church ka, pero hindi ka talaga born again. Born against. Against pala. Bakit? Lahat na lang ng katuruan, lahat na lang ng sinabi, kontra ka. Discipleship tayo, ayaw mo. Bible reading tayo, ayaw mo rin. Mag-pray tayo, ayaw ko. Mag-midweek service tayo, ayaw ko. Lahat na lang, ayaw mo. Kaya hindi ka born again, born against. Kailangan mo yakapin yung liwanag. Okay? So, Colossians 2:16, therefore do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to a religious festival, new moon, celebration, Sabbath day. Ang tinutukoy dyan is the Old Covenant. These are a shadow of the things that were to come. The reality, however, is found in, kanino? Jesus. The reality is found in Christ. Not in the local church. Not in the church building. No? It is found in Christ. Sa totoo lang, no? Pagdating sa finals, pagharap natin sa Panginoon, hindi naman tatanungin sa iyo ng Panginoon, sinong pastor mo? Anong organization ka na belong? Anong pangalan ng church niyo? Hindi. Ang itatanong sa iyo ng Panginoon, Irish. Anong ginawa mo habang sa lupa ka pa?
Lawrence, anong ginawa mo habang nasa lupa ka pa? Sabi, Pastor, nung nasa lupa pa ako, nagbenta ako sibuyas. Anong benta ka sibuyas? Sige, pagdugtong-dugtongin natin yung sibuyas, tingnan natin kung aabot ng langit. Kung aabot man, tingnan natin kung hindi mapipigtas. Ibig sabihin, no? Ang lahat ng bagay natin ginagawa is all because of Jesus Christ. In Him, you were also circumcised with a circumcision not performed by human hands. Alam niyo ba, under the Old Covenant, no? Ito tingin kayo dito. Ngayon nyo lang ito malalaman. Reviewin nyo. Okay? Si Abraham sa Genesis chapter 12. No? Reviewin nyo lang. Genesis chapter 12 hanggang 13. Noong nagkaroon ng covenant si Lord kay Abraham, nagkaroon ng tinatawag na circumcision. In Tagalog, pagtutuli. Okay? Sino nagtuli kay Abraham? Tingin dito, tingin. Sino nagtuli kay Abraham? May 20 daw makasagot. May 20 makasagot. Sino nagtuli kay Abraham? Ha? Ano? Venus. Sirit na? Okay. Ang nagtuli kay Abraham si Sarah. Ibig sabihin, nung naging asawa ni Abraham si Sarah, supot pa siya nun. Okay? Parang nakakatawa, no? Tingin kayo dito. Alam niyo ba ang circumcision, it is a form of cleansing. Sa customary ng mga Hudyo, 8 days old pa lang ang bata. 8 days. 8 days ha, tinutulit na yan. Tapos dadalhin na sa templo. Kaya si Jesus, nung pinanganak siya, palaga natin December 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3. January 3, 2 dinala siya lang. sa templo. 2. January 2, eight. tinuli na siya. Dinala siya. Kasi ang pagtuli pala, Sample lang yun. Hindi yung January to, ano ha? Sample lang yun. Baka maya sabihin nyo, January to tinuli. example lang yan. Nagbilang ako ng araw. Birthday na po kasi yun eh. Ngayon, ang scar kasi tsaka yung blood ay kasunduan. Okay? Noon, siguro na tayong konti. Sa Bohol, meron kaming tinatawag na sandugo. Nung sinakop ng mga Espanyol ang Pilipinas, okay? Nung sinakop ng Espanyol ang Pilipinas, hindi nilusog ng mga Espanyol ang Bohol. Tinayuan nila ng eskwelahan, tinayuan ng simbahan, tinayuan ng munisipyo. Kasi para masaturate mo, madominate mo ang isang bayan, isang bansa, tatlong pinaka malalaking bagay. Una, kailangan may eskwelahan. Pangalawa, mayroong simbahan. Pangatlo, mayroong munisipyo. Okay? Sa kanila na. Kaya, mahirap talunin ang Catholicism sa Pilipinas. Kasi nga, mayroong school, may munisipyo, at may simbahan. Okay? Ngayon, bakit hindi sinakop ng mga Espanyol ang Bohol? Kasi po, because of treaty. Kasunduan, yung tinatawag na sandugo. Nag-ano sila ng dugo, nilagay sa isang bowl, tapos ininom nila. Okay? So itong nangyari dito, yung circumcision na tinutukoy dito, okay? Tingnan nyo, sabi dito, when you were circumcised by Christ, hindi na ngayon yung pagtutuli katulad kay Abraham, kundi ang pagtutuli, circumcision of the heart na. Yung puso natin. Ito, di ba? Ito yung hiniwa, yung puso natin.